Breaking news, aircraft carrier ng China, Liaoning Carrier Strike Group pig-deploy sa West Philippine Sea noong March 2024. Ang CNS Liaoning 16, na sinamahan ng mga destroyer na CNS Chengdu 120 at CNS Huainan 123 ay namataan 130 miles sa hilagang kanluran ng Otsuri Island bandang 7 p.m., Martes, ayon sa isang release noong Miyerkules mula sa Joint Staff Office ng Japan. Sumunod ang isang three-ship People's Liberation Army Navy Surface Action Group, malamang na bahagi rin ng Liaoning CSG. Ang Liaoning CSG ay naglayag sa timog sa isang lugar na 43 milya sa kanluran ng Otsuri Island pagkatapos ay tumulak sa timog sa pagitan ng Yonaguni Island at Iriomote Island upang makapasok sa Philippine Sea mula Martes hanggang Miyerkules. Ang isla ng Yonaguni ay nasa 67 milya silangan ng Taiwan, at ang mga barko ng People's Liberation Army Navy ng China ay karaniwang dumadaan sa tubig sa pagitan ng isla ng Yonaguni at Taiwan. Ito ang unang pagkakataon na isang People's Liberation Army Navy aircraft carrier ang naglayag sa pagitan ng Yonaguni Island at Iriomote Island. Ayon sa report, ito ay minonitor ng Japan gamit ang JMSDF Destroyer JS Tokonami DD-110 at Destroyer Escort JS Sendai D-232, kasama ang isang JMSDF P-1 Maritime Patrol Aircraft MPA ng Fleet Air Wing isa na nakabase sa JMSDF Kanoya Air Base sa pangunahing isla ng Kyushu at isang JMSDF P-3C Orion MPA ng Fleet Air Wing 5 na nakabase sa Naha Air Base. Ang People's Liberation Army Navy Carrier ay naglayag sa magkadikit na sona ng Japan habang naglalayag sa pagitan ng isla ng Yonaguni at isla ng Iriomote, na hindi katanggap-tanggap sa Japan. Sinabi ng Deputy Chief Cabinet Secretary ng Japan na si Hiroshi Moriya sa isang press conference noong Miyerkules. Ipinarating ng Tokyo ang seryosong concern nito sa Beijing. Aniya, ang magkadikit na sona ay isang banda ng tubig na nagsisimula sa 12 nautical mile na limitasyon ng territorial sea ng isang bansa at nagtatapos sa 24 na nautical miles mula sa baseline ng isang bansa. Ang mga bansa ay may limitadong karapatan sa lugar na ito, na nagpapahintulot sa kanila na kumilos lamang laban sa paglabag sa mga batas at regulasyon sa kaugalian, pananalapi, imigrasyon o sanitary sa loob ng teritoryo o karagatang teritoryo nito.